Welcome Grade 7 sa ating pinakaunang virtual class ng Araling Panlipunan. Bago ang lahat ay magsimula muna tayo sa panalangin. Panginoon naming Diyos, una sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyayang inyong ibinigay sa aming lahat. Patnubayan mo po ang araw na ito sa aming lahat upang magampanan namin ang aming sariling tungkulin. Nawabigyan mo po kami ng pusong malaya sa kalungkutan, isip na malaya sa mga problema, buhay na punong-puno ng kagalakan, pangangatawan na malayo sa karamdaman, at sa araw na ito nawa po ay biyayaan niyo po kami ng mga pagpapala. Patawarin mo po kami sa mga kasalanan aming nagawa, na may kaluwalhatian at pagpupuri. Ito ang aming dasal sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen. Hello Grade 7, ako si Ginang Aloha May Pantilio, ang inyong guro sa Araling Panlipunan. Bago nating umpisahan ang pag-aaral, please hit like sa video na ito para sa ating checking of attendance. Noong nakaraan, napag-aralan natin na ang salitang melting pot ay tawag sa lugar o rehiyon kung saan nagtatagpo ang iba't ibang mga kultura at pangkat etniko. Ang Thailand at Korea naman ay ang dalawang bansa sa Silangang Asya at Timog Silangang Asya na hindi nasakop ng mga kanluranin. Naniniwala ba kayong karamihan sa ating mga Pilipino ay mahilig kumanta? May alam ba kayong mga awiting nagpapahiwatig ng pagmamahal sa ating bansa? Pakinggan natin ang awiting ito at unawain ang mga kahulugan ng mga salitang inyong maririnig. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y gagampanan, na lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirap. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y gagampanan, na lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas mong hirap. Malamang karamihan sa inyo ay pamilyar na sa awiting ito. Nagustuhan niyo ba ang lyrics nito? Nais kong mapakinggan ninyo ulit at sumabay sa awit. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y gagampanan, na lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirap.
Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan, na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirap. Magaling! Tiyak na nagustuhan ninyo ang pag-awit sa isa sa mga awiting nagbigay halaga sa mga pangyayari noong kapanahunan ng ating mga ninuno. Alam nyo ba na hindi lamang sa araling panlipunan ninyo pwedeng mapag-aralan ang tungkol sa pagiging makabansa, dahil mismo sa inyong Filipino na aralin ay itinuturo ang pagiging makabansa nating mga Pilipino, lalo na tuwing buwan ng wika. Ngayon ay tingnan natin kung masasagot ninyo ang mga katanungang ito. Una, ano ang pamagat ng awiting inyong napakinggan? Tama! Pangalawa, ano ang ipinahihiwatig ng awiting Pilipinas kong mahal? Tama ulit! At pangatlo, sa anong paraan natin maipapakita ang pagiging makabayan? Magaling! Ang paksa ng aralin natin ngayon ay ang nasyonalismo sa silangan at timbog silangang Asya. Ang pagpapatupad ng sphere of influence ng kanluranin sa China at ang pagpilit ng Estados Unidos ng open door policy sa Japan ay dalawang patunay na dumanas ng imperialismo ang silangang Asya noong ika-18 na siglo. Ang imperialismong ito ay nagdulot ng epekto sa kabuhayan, kultura, lipunan at pamamahala ng mga Asyano. Kung naaalala ninyo, napag-aralan natin ito sa nakaraang aralin na ang paksa ay salik at pangyayaring nagbigay daan sa pag-usbong at pag-unlad ng nasyonalismo. Sa pagpatuloy, ano kaya ang maaaring maging epekto ng patuloy ng pagdanas ng pag-aabuso at pagmamalupit sa mga Asyano? Ano kaya ang naging tugon ng mga Asyano sa mga patakaran na ipinatupad ng mga kanluranin na nagsagawa ng kolonyalismo at imperialismo dito sa Asya noong ika-16 hanggang ika-20 siglo? Ang pagsibol ng nasyonalismo sa silangang Asya. Nang simulang mawala ang kontrol ng China sa kanyang bansa, nang matalo ito sa mga digmaang opyo laban sa bansang England at France, bunga nito ay nilagdaan ang kasunduang Nanking at kasunduang Chinchín na naglalaman ng mga probisyon na hindi patas para sa mga Tsino. Upang ipahayag ang kanilang pagtutol mula sa panghihimasok ng mga dayuhan, ay nagsagawa ng dalawang rebelyon ang mga Tsino. Ito ang Rebelyong Taiping at Rebelyong Boxer. Ang Rebelyong Taiping ay pinamumunuan ni Hong Xiuquan laban sa dinastiyang Qing na pinamumunuan ng mga dayuhang Manchu. Layunin ng rebelyong ito na mapabagsak ang dinastiyang Qing upang mahinto na ang pamumuno ng mga dayuhan sa kanilang bansa. Hangad din ng Rebelyong Taiping ang pagbabago sa lipunan. Kabilang dito ang pagkakapantay-pantay ng mga karapatan para sa mga kababaihan at ang pagpapalit ng relihiyong Confucianismo at Budismo sa relihiyong Kristyanismo.
Nahinto ang rebelyong Taiping nang ito ay magapi ng dinastiyang Qing sa tulong ng mga British at French. Itinuturing na isa sa pinakamadugong rebelyon sa kasaysayan ng China at rebelyong Taiping kung saan mahigit sa 20 milyong Tsino ang namatay. Ang rebelyong Boxer. Tinawag itong rebelyong Boxer dahil ang mga naghimagsik ay miyembro ng samahang Iho Chuan or Righteous and Harmonious Fist. Bukod sa pagtuligsa sa korupsyon sa pamahalaan, ang pangunahing layunin ng rebelyong Boxer ay ang patalsikin ang lahat ng mga dayuhan sa bansa, kabilang na dito ang mga kanluranin. Nagsagawa ng maraming pagpatay ang mga Boxer. Pinatay nila ang mga misyonerong Kristiyano at mga Tsino na naging deboto ng relihiyong Kristyanismo. Mula sa probinsya ay kumalat ang rebelyong Boxer hanggang sa Peking. Nagpadala ng pwersang militar na binubuo ng mahigit ng 2,000 sundalo mula sa United States, Great Britain, Russia, France, Italy at Japan upang maprotektahan ang kanilang mamamayan sa China at masupil ang rebelyon. Dahil sa pagkabigo ng rebelyong Taiping at rebelyong Boxer ay nagpatuloy ang pamamayani ng mga dayuhan sa China. Sinikap ng mga Tsino na magsagawa ng reforma, subalit hindi ito naisakatuparan dahil sa impluwensya ng mga kanluranin sa pamamahalang Manchu. Nang mamatay si Empress Dowager Cixi noong 1908 ay lalong lumala ang sitwasyon ng kahirapan sa China. Siya ay pinalitan ni Puyi na naging emperador sa edad ng 2 taon. Si Puyi o Henry Puyi para sa mga kanluranin ang huling emperador ng dinastiyang Qing at itinuturing din na emperador ng China. Ang pagbagsak ng dinastiyang Manchu ay senyales ng pagwawakas ng mahigit sa 2,000 taon na pamumuno ng mga dinastiya sa China. Hinarap ng mga Tsino ang malaking hamon sa kanilang bansa. Ito ang pagtukoy sa ipapalit na pamumuno sa emperador. Sa panahon na ito ng panahong pampulitikal at kawalan ng pagkakaisa ay nakilala si Sun Yat-sen. Isinulong niya ang pagkakaisa ng mga Tsino gamit ang 3 prinsipyo. Ang San Ming Chui o nasyonalismo, Min Chu Chui o demokrasya, at Min Sheng Chui o kabuhayang pantao. Binigyan diin ni Sun Yat-sen na ang pagkakaisa ng mga Tsino ang susi sa tagumpay laban sa mga imperialista. Naging ganap ang kanyang pamumuno na pamunuan niya ang pagpapatalsik sa mga Manchu sa tanyag na Double 10 Revolution. Tinawag itong Double 10 dahil naganap ito sa ika-10 buwan ng taon at ika-10 araw ng buwan. Sa araw din ito ay naitatag ang bagong Republika ng China. Dahil sa kanyang tagumpay ay pansamantalang itinalaga si Sun Yat-sen bilang Pangulo ng Bansa noong October 29, 1911. At tinagurian siyang ama ng Republikang Tsino. Itinatag ni Sun Yat-sen ang Partidong Kuomintang o Nationalist Party noong 1912. Naging batayan ng kanyang pamumuno ang paggamit ng konsilyasyon at pagkakasundo upang maiwasan ang alitan at maisulong ang kaunlaran ng bansa. Naniniwala si Sun Yat-sen na dapat pagtuunan ng pansin ang regulasyon ng puhunan, pantay-pantay na pag-aari ng lupa at ang pag-alis ng tunggalian ng mga uri. Upang makamit ang pagkakaisa, kaayusang panlipunan at kaunlarang pang-ekonomiya. Pumanaw si Sun Yat-sen noong March 12, 1925. Siya ay pinalitan ni General Chiang Kai-shek bilang pinuno ng Partidong Kuomintang.
Sa ilalim ng pamumuno ni Chiang Kai-shek ay pinagpatuloy ng Partido Kuomintang ang pakikipaglaban sa mga warlords. Matapos magapi ang mga warlords ay hinarap ng Kuomintang ang isa pang kalaban, ang pagpasok ng katugaliang ideolohiya sa China. Ang komunismo na ipinalaganap ni Mao Zedong sa China. Naging tanyag ang komunismo sa China sa pamumuno ni Mao Zedong. Sinuportahan at isinulong ni Mao Zedong ang prinsipyo ng komunismo tulad ng tunggalian ng uring manggagawa o proletariat laban sa uri ng kapitalista o bourgeois. Sa tunggaliang ito naniniwala ang mga komunista na mananaig ang mga manggagawa at maitatag ang isang lipunang sosyalista. Sa lipunang ito, ang Estado ang siyang hahawak sa lahat ng pag-aari ng bansa. Katulad ng bansang China, ang Japan ay nagsarado din ang kanyang mga daungan sa mga kanluranin sa bisa ng Sakoku Edict of 1635. Subalit, magkaiba ang naging pagtugon ng dalawang bansa sa banta ng imperialismo. Patuloy na naging sarado ang China na nagresulta sa sapilitang pagpasok ng mga kanluranin sa pamamagitan ng digmaan. Sa kabilang banda, tinanggap ng Japan ang mga kanluranin nang hilingin nito na ipatupad ang open door policy noong 1853 at pirmahan ang kasunduang Kanagawa noong 1854. Sa panahong ito umusbong ang damdaming nasyonalismo ng mga Hapones. Ito ay kanilang ipinakita sa kabila ng pananatili ng mga kanluranin sa kanilang teritoryo. Bagamat handang lumaban para sa kanilang bansa, napagtanto ng mga Hapones na magiging magastos ang digmaan at marami mga inosenteng mamamayan ang madadamay. Bukod pa dito, batid nilang mahihirapan silang manalo sa digmaan dahil sa lakas ng puwersang pandigmaan ng mga kanluranin. Sa pamumuno ng Emperador Matsuhito ay niyakap ng bansang Japan ang modernisasyon na dala ng kanluranin at ginamit para sa kanilang sariling pag-unlad. Ang pamumuno ni Emperador Matsuhito ay tinawag na panahon ng Meiji Era o Meiji Restoration. Ang pagsibol ng nasyonalismo sa Timog Silangang Asya. Sa bansang Indonesia, ang mga patakarang pang-ekonomiya na ipinatupad ng mga Dutch tulad ng culture system at pagkontrol sa mga sentro ng kalakalan ay nagkaroon ng negatibong epekto sa kabuhayan ng mga Indones. Umunlad ang nasyonalismo sa Indonesia dahil sa paghahangad na matigil ang mga hindi makatarungang patakaran ng mga Dutch. Pinamunuan ni Prinsipe Diponegoro ng Java ang isang pag-aalsa laban sa mga Dutch noong 1825. Ngunit nagapi ng mas malakas na puwersa ng mga Dutch noong 1830. Nagpatuloy ang pakikibaka ng mga Indones para sa kanilang kalayaan sa pamamagitan ng pagtatag ng makabayang samahan. Tulad ng China, ay nagsimulang mawala ang kalayaan ng Burma bunga ng pagkatalo nito sa digmaan sa mga British. Nilagdaan ng kasunduang Yandabo na naging dahilan ng tuluyang pagkontrol ng Great Britain sa teritoryo ng Burma. Isa sa mga hindi matanggap ng mga Burmese ay nanggawing lalawigan lamang ng India ang Burma. Ang paghahangad na lumaya ang nagtulak sa mga Burmese na ipahayag ang kanilang damdaming nasyonalismo. Bagamat binigyan ng pagkakataon ng mga British na maging bahagi ng lehislatura ang mga Burmese, hindi ito naging sapat upang maisulong ang kapakanan ng Burma.
Nagpatuloy ang pakikibaka ng mga Burmese sa pamamagitan ng mga rebelyon at ang pagtatag ng mga makabayang samahan. Pinamunuan ni Saya San ang serya ng rebelyon laban sa mga British mula 1930 hanggang 1932. Ngunit sila ay nagapi ng mga British. Nagsagawa naman ng mga demonstrasyon at rally ang All Burma Students Union na layuning makamit ang kalayaan ng Burma. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nasakop ng Japan ang bansang Burma. Ang kalagayang ito ay sinamantala ng mga Burmese at idineklara ang kanilang kalayaan mula sa mga British. Ngunit nananatiling sakop naman ng bansang Japan. Pinamunuan ni Aung San ang Anti-Fascist People's Freedom League sa tulong ng Allied Forces upang mapalayas ang mga Hapones sa Burma. Itinalaga si Aung San bilang punong ministro ng Burma noong 1947. Bunga ng pagkakaiba ng kanilang lahi at kultura ay hindi nakamit ng taga-Indochina ang pagkakaisa upang labanan ang mga mananakop na kanluranin. Nagkaroon ng malaking epekto sa kalayaan ng Indochina ang ikalawang digmaang pandaigdig. Habang nagaganap ang ikalawang digmaang pandaigdig, ay nasakop ng Japan ang Indochina dahil na rin sa pagkatalo ng France sa Germany na kaalyado ng bansang Japan. Dahil na rin sa paghihingop ng Japan ay dineklara ng Emperador Baoday ng Vietnam, Haring Norodom Sihanouk ng Cambodia at Haring Sisawangwong ng Laos ang kanilang kalayaan mula sa bansang France. Sa loob ng mahigit 300 taon ay pinamunuan ng mga Espanyol ang Pilipinas. Sa ilalim ng kanilang pamumuno ay nagpatupad ang mga Espanyol ng mga patakarang nakaapekto sa pamumuhay ng mga Pilipino. Marami ang naghirap dahil sa hindi makatarungang pagpataw ng buwis at pagkamkam sa mga ari-arian. Sa pamumuno ng mga ilustrado, mga Pilipinong nagmula sa gitnang uri at nakapag-aral sa mga universidad ng Pilipinas at maging sa Espanya, ay naitatag ang kilusang propaganda na ang layunin ay humingi ng pagbabago sa pamamalakad ng mga Espanyol sa Pilipinas. Noong 1896 ay nagsimulang mag-alsa ang mga Pilipino laban sa mga mananakop. Tinulungan ng mga Amerikano ang mga Pilipino na lumaban sa mga Kastila. June 12, 1898 nang idineklara ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Kastila. Ngayon mga mag-aaral ay magkaroon tayo ng pagsasanay na inyong sasagutan sa inyong module. Ang inyong gagawin ay maghahanap sa crossword puzzle ng mga kilalang tao o organisasyon sa Silangan at Timog Silangang Asya na nanguna sa paglaban sa dayuhang kanluranin at bilugan ninyo o lagyan ng marka. Ito naman ang tanong para sa paglalahat. Bukod sa prinsipyo ng iba't ibang ideolohiya, ano pa ang ibang mga aspekto ang nagpalakas sa nasyonalismo ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya upang makamit nila ang kalayaan? Alright, para sa inyong pagsusulit, sa Test 1, babasahin at unawain mabuti ang bawat katanungan. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Sa Test 2 naman, ay hanapin sa kahon ang tamang sagot at isulat sa patlang. Para sa inyong performance task, ito ang inyong panuto. Ngayong panahon ng pandemic, sa paanong paraan mo maipapakita ang iyong nasyonalismo sa Republika? Kung kayo ay may access sa internet,
Maaaring gumawa ng tula o awit at i-video ang inyong sarili. At pagkatapos ay isend sa akin through Messenger. Kung wala naman kayong access sa internet, maaaring mag-compose ng isang awit gamit ang himig o tono ng isang sikat na kanta at isulat lamang ito sa short-sized bond paper. Tandaan, huwag kalimutang ilagay sa ibaba ng iyong pamagat ang orihinal na pamagat ng ginamit mong kanta. Hanggang sa susunod na virtual class, paalam!